Si Len ay isang simpleng Pilipina na nagtatrabaho bilang kasambahay sa marangyang tahanan ng mga Yusuf sa Saudi Arabia. Sa kabila ng pagiging malayo sa sariling bayan, naging mapalad siya sa kanyang mga amo, ang mag-asawang doktor na sina Dr. Mohammed at Dr. Fatima na tinuring siyang parang tunay na anak. Ngunit sa likod ng mapayapang pagsisilbi ni Lynn may isang misteryo na di niya maipaliwanag, si Khaled, ang panganay na anak ng mga Yusuf at isang matagumpay na engineer. Si Khaled tahimik, seryoso at mailap, ngunit sa likod ng kanyang malamig na pakikitungo ay may tinatagong silakbo ng damdamin para sa kanilang kasambahay. Ang isang di inaasahang day off ang magiging simula ng isang lihim na ugnayan. Mga nakaw na tingin sa kusina, mga bulong sa dilim at mga haplos na hindi mapigilan. Sa gitna ng tamis ng kanilang bawal na pag-ibig, darating ang isang pagsubok na yayanig sa pundasyon ng pamilya Yusuf. Ang pagbubuntis ni Lynn ay maglalagay sa kanya sa bingit ng takot at hiya. Tatalikuran ba siya ni Khaled upang isalba ang karangalan ng pamilya o paninindigan ng engineer ang babaeng nagturo sa kanya kung paanong magmahal ng totoo? Saksihan ng isang madamdaming paglalakbay mula sa paglilinis ng mga banyo patungo sa paglalakad sa gitna ng isang grandeng kasalan. Isang kwento ng pananampalataya, sakripisyo at ang pitong biyayang magpapatunay ng pag-ibig ay walang kinikilalang katayuan sa buhay. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaayasya. Muli, ako ang inyong lingkod si Miss Sandra na maghahatid sa inyo ng isang kwentong magpapatibok sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ang bawat tahanan ay may tinatagong lihim at ang bawat puso may sariling kwento ng pagsasakripisyo. Ngayong araw, samahan niyo kaming buksan ng mga pahina ng sariling kwento ng isang buhay na nagsimula sa simpleng pagsisilbi, ngunit nauwi sa isang dakilang pag-ibig na hindi inakala ng marami. Mula sa panulat at malikaing kaisipan ni Miss Ayesha, hatid sa inyo ng Ayesha TV ang isang natatanging obra, Ang Engineer at ang Kasambahay, isang tadhana sa pamilya Yusuf. Tunghayan natin ang pakikipagsapalaran ni Lynn sa gitna ng desyerto, ang kanyang mga luha, ang kanyang mga lakaw na sandali ng kaligayahan at ang himalang nagpabago sa kanyang kapalaran habang buhay. Kaya naman, ihanda ng inyong mga sarili, maupo, makinig at damhin ang bawat salita. Ito ang kwento ng pag-ibig na walang kinikilalang katayuan. Dito lang yan, sa tahanan ng mga kwentong may puso, ang Ayesha TV. Ang bawat umaga sa Saudi Arabia ay nagsisimula sa maugong na tunog ng aking alarm clock sa ganap na 5:00. Ngunit bago pa man tumunog iyon, gising na ang aking diwa. Bilang kasambahay sa tahanan ni na Dr. Mohammed at Dr. Fatima, alam ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Hindi sila basta-basta amo, sila ay manggagamot na nagliligtas ng buhay. At ang tungkulin ko siguraduhin maayos ang takbo ng kanilang tahanan upang makapag-focus sila sa kanilang bukasyon. Pagbaba ko sa malawak at makintab na kusina, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng cinnamon, cardamom at kape. Isang malaking biyaya ang mapunta sa pamilyang ito. Sa ibang bahay, marahil tinatrato mga tulad ko bilang utusan lamang, ngunit sa pamilya Yusuf, iba ang pakiramdam. Lynn, gising ka na pala. Magluto ka na sapat para sa almusal at huwag mong kakalimutan na kumain ng mabuti. Madalas na paalala ni Madam Fatima sa akin tuwing magkakasalubong kami sa hallway. Si Dr. Mohammed at Dr. Fatima ay may mga taong puno ng dignidad at pusong ginto. Halos araw-araw pag uwi nila mula sa ospital, hindi nawawala ang bitbit nilang supot ng pagkain. Mga masasarap na putahe o matatamis na kakanin na laging ibinibigay sa kanya. Blessed ako sa kanila, bulong ko sa sarili habang naghahanda ng mga baon para sa mga nakababatang anak na ihahatid ko pa sa eskwelahan. Tuwing gabi, bago ko matulog, di ko nakakalimutan na magpasalamat sa Diyos. Tinuring nila ako na parang tunay na pamilya o marahil parang sariling anak na rin. Dahil ang edad ko ay hindi nalalayo sa kanilang panganay.
Ngunit sa kabila ng init ng pagtanggap ng mag-asawa, may isang bahagi ng tahanang ito na tila nananatiling malamig at misteryoso, si Khaled. Si Khaled ang panganay na anak, isang mahusay na engineer sa isang malaking kumpanya ng langis at gas. Matangkad, matikas at may taglay na kagapuhang tila hinuwad sa isang estatwa. Subalit kabaliktaran ng kanyang mga magulang, si Khaled ay seryoso at tahimik. Halos hindi siya umiimik. Ang tanging pagkakataon na nakakausap ko siya ay kapag may iuutos siya at laging formal ang kanyang mukha. Lynn, pakilinis ang sapatos ko. Lynn, pakiayos ang uniforme ko. Yun lang, walang kamusta, walang ngiti. Para sa kanya, marahil isa lang akong bahagi ng background ng bahay na ito. Hindi ko alam na sa likod ng katahimikang yon, may mga matang nagmamasid na pala at ang buhay na inakala kong payapa ay malapit ng mabago ng isang hindi inaasahang bagyo ng damdamin. Habang pinapanood ko sila na mag-almusal ng umagang yon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Isang normal na araw na sana ito, ngunit ang tadhana, may ibang plano para sa amin ni Khaled sa loob ng tahimik na mansyon ng mga Yusuf. Isang umagang hindi ko malilimutan. Maaga akong nagising para ihanda ang almusal at ang mga damit ng mga batang alaga ko. Tulad ng dati ako naghahatid sa kanila sa eskwelahan. Sakto naman day off ni Khaled nung araw na yon. Habang naglalakad ako pabalik ng bahay, matapos ihatid ng mga bata, ramdam ko ang katahimikan ng paligid. Sila Dr. Mohammed at Dr. Fatima ay nasa ospital na at ang tayong naiwan sa loob ng malaking mansyon ay ako at si Khaled. Pagpasok ko, bumungad sa akin si Khaled na nakaupo sa sala. Seryoso pa rin ang mukha pero may mga gustong sabihin. Lynn, tawag niya sa akin. Tumigil ako at lumapit. Kunin mo ang mga damit ko sa kwarto, labhan mong lahat. Pagkatapos, linisin mo na rin ang loob ng silid ko? Opo, sir. Sagot ko na nakayuko habang naglilinis ako sa loob ng kanyang kwarto. Hindi ko mapigilang mailang, nakabantay siya. Nakaupo lang siya sa isang tabi, tahimik na pinapanood ang bawat galaw ko. Pakiramdam ko sinusuri niyang bawat kilos ko kaya lalo ko naging maingat at dahan-dahan. Pero ang lalong nagpabigla sa akin ay nang bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Inakala kong may iuutos lang siya pero kinuha niyang ilang gamit na nililinis ko. Tinulungan niya ako, nanibago ko ng gusto. Dati, halos hindi niya ako tingnan o kausapin ng lampas sa utos pero ngayon kasabay ko na siyang gumagawa ng gawaing bahay. Halos magkasing edad lang kami at sa mga sandaling yon nawala ang pader sa pagitan ng isang engineer at isang kasambahay. Lumipas ang unang araw ng kanyang off na gano'n ang senaryo. Kinabukasan, ikalawang araw ng kanyang pahinga, mas naging kakaiba ang pakiramdam ko. Nasa kusina ako at naguhugas ng mga pinagkainan sa lababo. Ang window sa harap ng lababo gawa sa salamin. At dahil sa liwanag sa labas, nagsilbi tong salamin kung saan malinaw kong nakikita ang nangyayari sa likuran ko. Doon ko nakita si Khaled. Nakatayo siya sa hindi kalayuan, hindi gumagalaw, at ang kanyang mga mata ay diretso at matamang nakatitig sa bandang ibaba ng aking katawan, sa aking puwet. Halos manigas ako sa hiya. Gusto kong gumalaw pero tila napakaw ang aking mga paa sa sahig. Ramdam ko ang init na umakyat sa aking mukha. Maya-maya, bumasag ang kanyang boses sa katahimikan. Are you single? Tanong niya. Di ako nakasagot agad. Nabitawan kong hawak kong plato sa loob ng tubig. Yes, sir. Nauutal kong sagot. Don't call me sir. Seryoso niyang sabi. Doon siya nagsimulang magkwento. Sinabi niya kung gaano ka-stress ang trabaho niya bilang engineer sa kumpanya ng langis at gas. Ang seryosong mukha na nakikita ko araw-araw, dulot pala ng pagod at bigat ng responsibilidad sa kumpanya. Nagmungkahi siya na magluto kaming dalawa para sa tanghalian. Habang nasa kusina, magkadikit ang aming mga balikat habang naghihiwa ng mga sangkap. Tinulungan niya ako sa lahat at nang handa ng pagkain, giniit niya na magkaharap kaming kumain sa lamesa. Close na close sa akin ng oras na yon, sapat na para maamoy ko ang kanyang pabango at maramdaman ang kakaibang enerhiya sa pagitan naming dalawa. Sa bawat subo ko, ramdam ko ang kanyang mga mata. Wala nang seryosong engineer. Ang kaharap ko na ay isang lalaking tila may gustong iparating na di masabi ng mga salita.
Matapos ang 2 araw na off ni Khaled, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng tahanan ng mga Yusuf. Bagamat bumalik na siya sa kanyang regular na schedule sa kumpanya, naging maparaan siya upang laging magtagpo ang aming landas. Ang dating katahimikan niya, napalitan ng mga titig ng may kahulugan. Mga titig na nagpapabilis ng tibok ng aking puso at nagdudulot ng kakaibang kaba. Isang umaga habang naghahanda ako ng mga gamit para sa pagpasok ng mga bata, biglang pumasok si Khaled sa kusina. Di siya nako-informe para sa pang-umagang shift. "Len?" Tawag niya sa mahinahong boses. "Panggabi ang trabaho ko ngayon. Gawan mo ako ng tea. Dadalhin ko sa opisina mamaya." Tumango ako at mabilis na kumilos. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, naiwan kaming dalawa sa loob. Sinimulan ko ang paghuhugas ng mga platong ginamit sa almusal. Ramdam ko na naman ang kanyang mga mata sa aking likuran. Sa pagkakataong to, hindi lang siya nakatayo. Lumapit siya ng bahagya. Nakashort lang siya at isang manipis na damit pang itaas. Hindi ko may kakaila sa sarili ko. Napakakinis ng kanyang balat. Matangkad at taglay ang isang mukhang tila galing sa isang magazine. Ang kanyang bango humahalo sa amoy ng tsaa na aking inihahanda. "Len, come here," utos niya. Ang boses niya hindi na pautos tulad ng isang amo kundi isang paanyaya na puno ng otoridad. Pumasok ako sa kanyang silid nang tawagin niya ako para sa isang utos. Ngunit bago ko makapagtanong kung anong gagawin, bigla niyang hinawakan ang aking braso. Sa isang mabilis na galaw, sinandal niya ako sa pader. Napasinghap ako. Nanigas ang buo kong katawan sa kaba at gulat. Ang kanyang mukha ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat. Isang pakiramdam na nagpatayo ng aking mga balahibo. Nakatitig siya sa aking mga mata, tila sinusuri ang bawat emosyon ko. Sa takot at kalituhan, nakahanap ako ng pagkakataong kumawala. Kumaripas ako ng takbo patungo sa aking kwarto at nilak ang pinto. Humihingal ako habang nakasandal sa pinto ng sarili kong silid. May kakaibang sensasyon na gumagapang sa aking katawan, isang halo ng takot at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, naging mas agresibo si Khaled sa pagpapapansin. Kung ano-anong maliliit na bagay ang pinapagawa niya sa akin sa loob ng kusina o sa kanyang kwarto para nang mapalapit ako sa kanya. Isang hapon matapos ang aking mga gawain sa kusina, tinungo kong ibaba upang linisin ang 6 na banyo. Nakarating ako sa banyo sa loob ng kanyang silid. Dahan-dahan ng bawat galaw ko, tinitiyak na hindi siya magigising dahil alam kong galing siya sa panggabing trabaho at kasalukuyang natutulog. Habang abala ko sa paglilinis, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nagulantang ako. Si Khaled, pumasok na walang kahit anong saplot sa katawan. Bago pa ako makasigaw o makalabas, mabilis niyang pinatay ang ilaw. Sa dilim, naramdaman ko ang kanyang malakas na mga bisig. Bigla niyang nilapat ang kanyang labi sa akin, isang halik na puno ng pagnanasa. Kasunod nito ang isang bulong na bumasag sa aking pagkatao. "Len, I love you. Len, I love you." Tinas niya ang 2 kong kamay at diniin sa pader. Wala akong kalaban-laban. Sa kabila ng aking unang pagkagulat, dahan-dahang nawala ang aking panlalaban. Ang init ng kanyang mga halik ay tila isang apoy na tumupok sa aking takot, hanggang maramdaman ko na lang ang sarili kong tumutugon sa kanyang mga haplos. Doon, sa gitna ng dilema at sa loob ng silid na iyon, binigay ko ang isang bagay na kailanman hindi ko na mababawi. Ang sakit ng unang pagkakataon ay napalitan ng matinding ugnayan na kailanman hindi ko inakala na mangyayari sa pagitan namin. Matapos ang pangyayaring yon sa banyo, tila nagkaroon ng di nakasulat na kasunduan sa pagitan naming dalawa. Ang bawat sulok ng malaking mansyon na dati lugar lamang ng aking pagtatrabaho ay naging saksi sa aming mga nakaw na sandali. Hindi ko itatanggi. Unti-unti nang nagbabago ang pagtingin ko kay Khaled. Ang takot na palitan ng pananabik at ang kaba naging isang uri ng pag-ibig na alam kong mapanganib ngunit hindi ko mapigilan. Halos araw-araw niya na akong ginagalaw. Sa tuwing wala ang kanyang mga magulang o kaya naman sa gitna ng malalim na gabi, gagawa siya ng paraan para makasama ako. Isang gabi, bandang 2:00 na madaling araw, nagising ako dahil sa dahan-dahang pagbukas ng pinto ng aking kwarto. Sa dilim, anino pa lang ay kilala ko na kung sino yon, si Khaled. Hindi na ako nakatanggi.
Sa bawat haplos at halik niya, tila ba nawawala lahat ng aking pagod mula sa buong araw na paglilinis. Sa mga oras na yon, hindi ako ang kasambahay at hindi siyang amo. Dalawa lang kaming taong nalulunod sa init ng isa't isa. Khaled, bulong ko sa gitna ng aming pagsasama. Ramdam ko ang kanyang pagmamahal sa paraan ng kanyang pagyakap sa akin pagkatapos. Ngunit ang mga gabing walang tulog at punong-puno ng aktibidad, nagsimulang rumespak sa aking katawan. Isang umaga, habang nagluluto ko sa kusina, di ko mapigilan ang paulit-ulit na paghihikab. Mabigat ang aking mga mata at tila ba bawat hakbang ko nangangailangan ng matinding lakas. Eksakto pumasok si Madam Fatima sa kusina. Ang kanyang matalas na mata bilang isang doktor agad na nakapansin sa aking anyo. "Hi Lynn, are you tired?" Malambing ngunit may pag-aalalang tanong ni Madam. Halos mapatalon ako sa gulat. Opo, Madam, medyo kulang lang po sa tulog." Palusot ko habang pilit binubuksan ang aking mga mata. "You're yawning too much, Lynn. Nakikita ko ang pagod sa mukha mo," sabi niya habang tinitingnan ako ng maigi. Sa loob-loob ko, kinakabahan ako. Baka mahalata niya ang tunay na dahilan. Ngunit ang kabaitan ni Madam Fatima ay muling nangibabaw. "Go, take a rest first. Sa tanghali na ikaw magtrabaho, I want you to be healthy." Laking pasasalamat ko at binigyan niya ako ng oras para makapagpahinga. Ngunit habang nakahiga ako sa aking kama ng tanghaling yon, imbes na makatulog, lalo akong napaisip. Hanggang kailan namin itatago ito? Paano kung malaman ni na Dr. Mohammed ang tungkol sa amin? Sa kabila ng pag-aalala, hindi ko may kakaila ang sarap na nararamdaman ko sa piling ni Khaled. Ang kanyang batuta at ang kanyang haplos naging bahagi na ng aking sistema. Napamahal na ako sa kanya ng gusto, sa puntong nakakalimutan ko ng aking katayuan sa buhay. Hindi ko alam. Ang mga paghikab ko at ang panghihina ng aking katawan, simula pa lang pala na isang mas malaking hamon na susubok sa katatagan ng aming lihim na relasyon. Lumipas ang 2 buwan na parang isang panaginip. Ang bawat gabi puno ng init at ang bawat araw puno ng mga nakaw na tingin. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, isang bagay na nagpabahala sa akin. Hindi na ako dinadatnan ng aking buwanang dalaw. Noong una, pinilit kong iwaglit sa aking isipan. Sinabi ko sa sarili ko na baka dulot lamang ito ng pagod o puyat sa trabaho. Ngunit, nang pumasok ang 3 linggo at wala pa rin to, binalot na ako ng matinding kaba. Paano kung buntis ako? Paano na ang trabaho ko? Ano ang sasabihin ni na Madam at Sir? Isang gabi, habang kami lang dalawa ni Khaled sa kanyang silid, matapos ang aming pagsasama, naglakas loob ako na magsalita. "Khaled," mahina akong tawag habang nakasandal sa kanyang dibdib. "May sasabihin ako sa'yo." "Ano yon?" tanong niya habang hinahaplos ang aking buhok. 2 months na akong hindi dinadatnan. Natatakot ako baka buntis ako, diretsahan kong sabi. Biglang tumigil ang kanyang kamay sa pagkaplos. Nabura ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan to na isang blankong ekspresyon. Hindi siya umiimik. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mabigat at nakakabingi. Tila tumigil ang mundo ko habang hinihintay ang kanyang magiging reaksyon. "Don't worry," maikli niyang sagot. Pagkatapos ay tumayo siya at tinalikuran ako. Yun lang, walang ibang salita. Walang yakap para pakalmahin ang aking kaba. Ang matipid niyang sagot ay tila isang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Naramdaman ko ang matinding kirot. Inaasahan ko na sana na kahit papano sasabihin niya, pananagutan niya ako. Naramdaman ko ang matinding kirot. O kaya naman ay, wag ako mag-alala dahil nandyan siya. Pero ang talikuran ako ng ganon ay nagpaparamdam sa akin na baka mag-isa lamang ako sa laban na ito. Sa mga sumunod na linggo, naging mas mailap si Khaled. Bagaman minsan ay nakakasama pa rin kami, nararamdaman ko ang pader na muling tinayo sa pagitan naming dalawa. Ang pagiging Sir panganay niya ay tila bumalik, seryoso, tahimik at hindi mabasa ang iniisip. Habang lumalaki ang bata sa aking sinapupunan, lalo naman lumalalim ang aking pangamba. Paano ko itatago ang katotohanan sa mga taong napakabuti sa akin? Ang bawat masyala ni Madam Fatima tuwing nakikita niyang maayos ang aking trabaho ay tila isang pasakit ng aking konsensya.
Inabot ng 5 buwan ang aking tiyan. Medyo alata ng umbok nito sa ilalim ng aking uniforme. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Madam ang aking anyo. "Lynn, you look fat today," punan niya habang nakangiti. "Mashallah, you eat well, huh? Mukhang hiyang ka sa pagkain dito." Pangiti-ngiti lang ako, pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga kamay. "Opo, Madam? Masarap po kasi ang mga luto nito." Pagsisinungaling ko habang sa loob-loob ko gusto ko nang humagulhol sa iyak. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang dalhin ang lihim na ito. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko tila walang plano at ang pamilyang nagkupkup sa akin ay wala ng malay ng kanilang kasambahay ay nagdadala na ng apo ng kanilang pamilya. Lumipas sa mga araw na tila ako ay naglalakad sa ibabaw ng malutong na salamin. Ang bawat kilos ko may kasamang kaba. Ang 5 buwang umbok sa aking tiyan hindi na kayang itago ng malalaking uniforme. Higit sa lahat ang panlalamig at pananahimik ni Khaled ay tila unti-unting pumapatay sa aking pag-asa. Isang gabi, bandang 11:00, pumasok si Khaled sa aking kwarto. Tulad ng dati, dahan-dahan ang kanyang pagpasok, ngunit sa pagkakataong to hindi ko hinayaan na maging tahimik ang gabi. Sa sandaling sumara ang pinto, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Ang lahat ng takot, sakit at pagkadismaya na naipon sa loob ng ilang buwan ay bigla na lang sumabog. "Bakit ganyan ka lang?" Pabulong kong sigaw na hinaluan ng hagulgol. "Anong balak mo? 5 buwan na to, Khaled. Halata na. Anong sasabihin ko sa mga magulang mo?" Hindi siya nakasagot agad. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata blanco pa rin. Ang katahimikan niyang yon ang lalong nagpaalab sa galit ko. Nilapitan ko siya at pinagsasampal ko siya sa dibdib. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking nagsabi sa akin ng "I love you" ay tila walang pakialam sa sitwasyon ko ngayon. "Wala kang kwenta. Pinagkatiwalaan kita." Iyak ko habang patuloy ako sa paghampas sa kanya. "Anong akala mo sa akin? Laro lang? Paano baby natin?" Hinayaan lang niya akong saktan siya. Hindi siya lumaban. Hindi rin siya umiwas. Hinawakan niya ang 2 kong kamay para patigilin niya ako. Yon ay hindi sapat para pawiin ang sakit ng kawalang katiyakan. Kinaumagahan, nagising ako nang may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Paglabas ko ng kwarto para maghanda ng almusal, nagulat ako dahil hindi pumasok sa trabaho si Madam Fatima. At ang mas nakababahala, narinig ko ang malakas na boses mula sa kabilang kwarto. Nagbabangayan sila. Boses ni Khaled at boses ni Madam Fatima ang naririnig ko. Hindi ko maintindihan lahat ng kanilang sinasabi dahil mabilis ang kanilang pag-uusap sa wikang Arabic. Ngunit ramdam ko ang tensyon sa bawat salitang binibitawan nila. Nanlamig ang aking mga kamay. Ito na ba yon? Sinabi na ba niya? Halos hindi ako makahinga. Habang nakatayo sa kusina, hawak ang isang baso ng tela na tila ba anumang oras ay mabibitawan ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto, lumabas si Madam Fatima, diretso sa naglalakad patungo sa kusina. Ang kanyang mga mukha ay seryoso, malayo sa masiyahin at malambing na madam na nakilala ko. "Lynn, come here," tawag niya. Malamig ang kanyang boses. Lumapit ako, nanginginig ang buong katawan. Pakiramdam ko lulubog ako sa kinatatayuan ko. "Are you going to tell me something?" Tanong niya habang nakatitig ng diretsyo sa aking mga mata. Sa sandaling yon bumigay na ang aking tuhod. Lumuhod ako sa harapan niya. Umiiyak ng malakas habang nakahawak sa kanyang laylayan. "Sorry po, madam. Sorry po talaga. Patawarin niyo po ako." Paulit-ulit kong sabi sa pagitan ng aking mga higbi. Halos hindi ko na maisiwalat ang mga salita dahil sa tindi ng hiya at takot na baka palayasin ako o ipakulong. Ngunit sa gitna ng aking pagpapakumbaba, naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa akin. Inangat ni Madam Fatima ang aking mukha, kinuha ang aking mga kamay. "Don't cry and don't worry," sabi niya sa boses na biglang lumambot. "It will affect your baby." Napatigil ako sa pag-iyak.
Tumingin ako sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig ko. Walang galit sa kanyang mga mata, kung hindi, isang uri ng pag-unawa ng tanging ina at isang doktor na lamang ang makapagbibigay. Next week, be ready. Pagpapatuloy niya. Tell your parents to ready their daughters. They need to travel here as soon as possible. Nalaki ang aking mga mata. Po? Ready also your documents? Dagdag niya habang may tipid ng ngiti. You need to get married. Parang isang panaginip, nagising ang mga sumunod na araw matapos ang pag-uusap namin ni Dr. Fatima. Ang akala kong katapusan ng aking mundo ay naging simula pala ng isang buhay na hindi ko kailanman pinangarap. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog, hindi dahil sa kaba o takot kundi dahil sa labis na pasasalamat. Lynn, tawag sa akin ni Khaled nang madatnan niya ako sa sala, kinabukasan. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Lumapit siya at sa harap mismo ni Madam Fatima, hinawakan niya ang aking kamay. I'm sorry for keeping you waiting. I had to make sure everything was ready before I spoke to my parents. Doon ko naintindihan na ang pananahimik niya noon ay hindi kawalan ng pakialam, kung hindi paghahanda sa malaking responsibilidad na kakaharapin namin. Naging mabilis sa mga pangyayari. Si Madam Fatima mismo ang tumulong sa akin sa pag-aayos ng aking mga dokumento. Tinupad niya ang kanyang pangako. Kinausap niya ang aking mga magulang sa Pilipinas sa pamamagitan ng video call. Nakita ko ang luha sa mga mata ng aking ina, luha ng kaba na agad napalitan ng kagalakan nang malaman ang mabuting balita. Huwag kang mag-alala, Lynn, sabi ni Dr. Mohammed, ang ama ni Khaled habang kami nasa hapagkainan. Sa pagkakataong to, hindi ako nagsisilbi sa kanila. Nakaupo na ako sa tabi ni Khaled bilang bahagi ng pamilya. Si Khaled naman ay ang panganay namin at ang batang dinadala mo ay dugot laman ng pamilya Yusuf. Karapat dapat ka sa aming pangalan? Dumating ang linggo ng paghahanda para sa kasal. Ang dati kong uniforme na palitan ng mamahaling tela at abaya. Sinailalim ako ni Madam Fatima sa mga check-up para masiguro ang kalusugan ng baby. Hindi na ako pinapayagan humawak ng mabibigat na gawain. Ang mga kasamahan ko sa bahay ay nanibago rin. Ngunit dahil sa kabaitan ni na Dr. Fatima, naging maayos ang pagtanggap nila sa akin. Ready your parents' papers. Paalala ulit ni Madam. They need to be here to witness your union. Ginamit ni na Dr. Mohammed ang kanilang impluensya upang mapabilis ang pagdating ng aking mga magulang mula sa Pilipinas. Nang sa wakas makarating sila ng Saudi Arabia. Halos hindi kami magkamayaw sa yakapan. Hindi sila makapaniwala sa ganda ng tahanang kinalalagyan ko at sa kabaitang pinapakita ng pamilya Yusuf. Anak, napakabait ng Diyos sa iyo, bulong ng nanay ko habang sinusukat ko ang aking gown na para sa kasal. Sinong mag-aakala na ang amo mo ay magiging biyanan mo? Isang gabi bagong kasal, pumasok si Khaled sa isang kwarto. Sa pagkakataong to, hindi siya pumasok ng palihim. Hinalikan niya ako sa noo, hinawakan ng aking tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang laki. Tomorrow, you will officially be Mrs. Khaled Yusuf, bulong niya. No more secrets, Lynn, just us and our family. Napuno ng saya ang aking puso. Ang engineer na dati tahimik at seryoso ay siya palang magiging katuwang ko sa habang buhay. Sa ilalim ng basbas ni Dr. Mohammed at Dr. Fatima at sa gabay ng buong may kapal, handa na akong harapin ang bukas. Hindi na bilang isang katulong kundi bilang isang asawa at ina. Dumating ang araw na tila ba inuwad mula sa isang pahina ng fairy tale. Ang mansyon ng mga Yusuf na dati ay lugar ng aking pagsusumikap ay nabalot ng mga palamuting ginto, puti at nagniningning ng mga kristal. Ang bango ng uod at sariwang mga bulaklak ay humahalimuyak sa bawat sulok. Ito ng araw ng aming kasal, isang araw na kailanman ay hindi sumagi sa aking gunita nung una akong tumapak sa lubang to bilang isang kasambahay. Habang inaayusan ako ng mga profesional na makeup artist na kinuha ni Madam Fatima, hindi ko mapigilang mapatingin sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko hindi ko na halos makilala.
Nakasuot ako ng isang napakagandang wedding gown na may mahabang trail at mga detaling gawa sa mamahaling lace. Ang umbok ng aking tiyan hindi na itinatago. Sa halip, ito'y binigyang diin ng disenyo ng damit. Simbolo ng bagong buhay na bunga ng aming pagmamahalan ni Khaled. Mashallah, Lynn, napakaganda mo. Bulong ni Madam Fatima habang pinagmamasdan ako. May bakas ng tunay na kagalakan sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, naramdaman ko na hindi lang siya basta biyanan. Siya ang naging anghel na nagligtas sa akin sa oras ng aking kalituhan. Ang seremonya, binaos na napaka-ingrande. Dumalo ang malalapit na kaibigan ni na Dr. Mohammed at ang mga kasamahan ni Khaled sa Oil and Gas Company. Bagamat may mga bulong-bulungan sa simula dahil sa aking pinagmulan, agad itong napatahimik na makita nila kung paano ko itrato ng pamilya Yusuf nang may mataas na respeto at pagmamahal. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Khaled, sa gitna ng pagdiriwang, nakita ko isang emosyon na madalang niyang ipakita, ang pagsinta na may halong pagmamalaki. Hindi na siya ang seryosong engineer na madalang umimik. Siya ang aking asawa na handang humarap sa buong mundo para sa akin. "You look breathtaking, my wife," bulong niya sa akin habang magkaharap kami sa gitna ng mga bisita. Sa pagkakataong to, wala nang pader na naghihiwalay sa amin. Wala nang takot na baka may makakita sa aming magkalapit. Ang hapunan ay puno ng marangyang putahe. Mga pagkain dati inihahain ko lang pero ngayon ako na ang pinagsisilbihan. Ang aking mga magulang na galing sa Pilipinas halos maiyak sa saya. Di nila akalain ang kanilang anak pakakasalan ng isang engineer mula sa isang kagalang-galang na pamilya ng mga doktor. Matapos ang mahaba at masayang pagdiriwang, naiwan kaming dalawa ni Khaled sa aming bagong silid. Malawak ito. Punong-puno ng mga bagong kagamitan, malayo sa maliit na kwarto ko bilang kasambahay. Dati, pumapasok ako sa kwarto mo ng may kaba, sabi ni Khaled habang tinutulungan akong tanggalin ang aking belo. Ngayon, ito na ang tahanan nating dalawa. Wala nang magtatago, Lynn. Dito natin palalakihin ang anak natin. Sa gabing yon, sa ilalim ng maliwanag na buwan ng Saudi Arabia, muli kong naramdaman ang init ng kanyang mga halik. Ngunit sa pagkakataong to, wala nang halong kaba, wala nang panginginig sa takot. Ang tanging nararamdaman ko ay kapayapaan at ang katiyakan na sa kabila ng lahat ng nangyari, tunay akong pinagpala ng may kapal. Ang unang taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa ay puno ng pag-adjust at pagkatuklas. Mula sa pagiging tagasilbi, kailangan kong sanayin ang aking sarili na ako ang pinagsisilbihan. Ngunit sa kabila ng yaman at ginhawa, hindi nawala ang aking pagiging mapagpakumbaba. Madalas ko pa rin tulungan ang mga kasambahay sa kusina, bagay na pinapagalitan ni Dr. Fatima nang may kasamang biro. "Lynn, you are the daughter of this house now. Give yourself a break," madalas niyang sabi habang nakangiti. Dumating ang araw na pinakihintay ng lahat, ang pagsilang ng aming panganay. Sa loob ng ospital ko sa nagtatrabaho sina Dr. Mohammed at Dr. Fatima, sinilang ko isang napakagandang sanggol na lalaki. Kamukhang kamukha siya ni Khaled. Ang makinis na balat, ang matangos na ilong, at ang mga matang tila nangungusap na rin kahit sanggol pa lamang. Nang iabot sa akin ang aming anak, di ko mapigilang mapaluha. Tumingin ako kay Khaled na noon hindi may paliwanag ang kagalakan sa mukha. Ang seryosong engineer ay naging isang malambot at mapagmahal na ama sa isang iglap. "He will be a great man, like his grandfather," bulong ni Khaled habang inahalikan ng noon ng aming anak. Ngunit ang biyaya ng Diyos hindi doon nagtatapos. Tila binuhusan ng swerte ang aming tahanan. Sunod-sunod na naging pagbubuntis ko sa mga sumunod na taon. Ang bawat bata nagdadala ng bagong ingay, bagong saya at bagong kulay sa mansyon ng mga Yusuf. Mula sa isa, naging dalawa, hanggang umabot kami sa 7. 7 anak. 7 anghel na bawat isa ay may kanya-kanyang katangian. May mga tahimik na tulad ng kanilang ama at may mga masiyahin na tulad ni na Dr. Fatima at Dr. Mohammed. Ang mansyon na dati napakatahimik dahil sa pagiging abala ng mga doktor at ni Khaled ay naging punong-puno ng tawanan, takbuhan at laro. Si Dr. Mohammed ay naging isang mapaglarong lolo at si Dr. Fatima naman na naging punong guro sa loob ng bahay. Tinuturuan ng aming mga anak na magagandang asal at pananampalataya.
Minsan, habang pinagmamasdan ko ang aming mga anak na naglalaro sa malawak na garden, di ko maiwasang maalala ang Lynn na dating naglilinis ng banyo sa bahay na to. Ang Lynn na nanginginig sa kaba habang naguhugas ng pinggan sa lababo. Masyadong malayo nang narating natin, no? Sabi ni Khaled habang lumalapit sa akin at yumayakap mula sa likuran. Sobra, Khaled. Di ko akalain na ang pag-iingay ko noon sa kwarto mo dahil sa takot ay mauuwi sa ingay ng 7 anak natin. Biro ko sa kanya. Tumawa siya, isang tunog na dati napakahirap marinig mula sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang aming pundasyon. Ang pamilya Yusuf hindi na lang basta naging pamilya ko sa papel. Naging bahagi sila ng aking kaluluwa. Ang 7 anak namin ang buhay na patotoo na ang Diyos ay may nakandang plano na higit pa sa ating inaasahan basta marunong tayong magtiwala at magpasalamat. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan na akong nasanay sa aking tungkulin bilang asawa ng isang matagumpay na engineer at ina ng 7 bata. Ngunit sa kabila ng mamahaling alahas, magagarang sasakyan at ang titulong madam na itinawag sa akin ng mga tao, hindi ko kinalimutan ang aking pinagmulan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Yusuf, nagsisilbing paalala ng aking pinagdaanan. Dahil sa impluensya ni na Dr. Mohammed at Dr. Fatima at sa suporta ni Khalid, nagkaroon ako ng pagkakataon na makatulong sa aking mga kababayan. Alam ko ang pakiramdam ng isang overseas Filipino worker, ang lungkot, ang pagod, at ang takot na baka hindi maging mabait ang mga amo. Lynn, bakit ka na naman nandun sa kusina at nakikipagkwentuhan sa mga bago nating staff? Natatawang tanong ni Khalid isang hapon. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang kalagayan nila, Khalid. Alam mo naman ang pagdadaanan ko rito. Sagot ko habang inaayos ang buhok ng aming bunsong anak. Di lang sa loob ng bahay natatapos ang aking pagtulong. Sa tuwing may pagkakataon, bumibisita ako sa mga shelter para sa mga Pilipinong may problema sa kanilang mga amo. Nagdadala ako ng pagkain, gamot, at higit sa lahat pag-asa. Ikukwento ko ang aking buhay, hindi para magmalaki, kundi para ipakita na ang Diyos ay nakikinig at may plano para sa lahat. Minsan may nakilala akong isang kabayan na umiiyak dahil sa hirap ng trabaho. Nilapitan ko siya, tinawakan ng kanyang kamay. Huwag kang mawalan ng pag-asa, sabi ko sa kanya. Dati na rin akong naglilinis ng 6 na banyo sa isang araw. Dati rin akong takot na takot, pero mahalaga ang iyong katapatan at ang iyong pananalig sa itaas. Naging aktibo rin ako sa mga charity event ni na Dr. Fatima. Doon, nakilala ko bilang the Filipina wife of Engineer Khaled Yusuf na may pusong ginto. Nakita ko ang pagmamalaki sa mata ni na Dr. Mohammed tuwing ipinapakilala nila ako sa kanilang mga kasamahan sa ospital. Hindi nila ako kinakahiya sa halip, tinuring nila akong isang malaking biyaya sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Khaled sa balkonahe ng aming kwarto, tinanong niya ako, Lynn, masaya ka ba sa naging takbo ng buhay mo? Mula sa pagiging kasambahay ko hanggang sa maging madam ka na ng buhay ko? Ngumiti ako at sumandal sa kanyang balikat. Sobra pa sa masaya, Khaled, pero alam mo, kahit madam na ang tawag nila sa akin, sa loob-loob ko, ako pa rin yung Lynn na masayang nagsisilbi sa pamilyang nagmahal sa akin ng tunay. Hinalikan niya ang aking kamay. Yan ang dahilan kung bakit kita minahal, ang iyong pagiging totoo. Sa mga sandaling yon, na-realize ko na ang tunay na yaman hindi matatagpuan sa bank account o sa laki ng bahay, kundi sa kakayahang maging instrumento ng kabutihan para sa iba, dala ang mga aral ng nakaraan. Hindi birong magpalaki ng 7 anak. Habang lumalaki sila, lalo nagiging makulay at kung minsan magulo ang aming tahanan. Ang bawat isa sa kanila may kanya-kanyang personalidad na kailangan intindihin at gabayan. Bilang ina ako nagsisilbing pandikit na nagbubuklod sa kanila habang si Khaled naman ang matatag na haligi na nagbibigay ng direksyon. Mama, bakit kailangan namin mag-aral ng Tagalog? Tanong ng aming pangatlong anak na lalaki habang nagre-repaso kami ng kanilang mga leksyon. Bagamat sa Saudi Arabia sila lumalaki at bihasa sa Arabic at English, ginit ko na wag nilang kalimutan ang wikang pinagmulan ng kanilang ina. Dahil yan ang wika ng puso ko, sagot ko ng may ngiti.
Gusto ko na kapag kinausap nyo ang lolo at lola ninyo sa Pilipinas, maramdaman nilang tunay kayong bahagi ng kanilang dugo. Si Khaled, sa kabila ng pagiging abala sa kanyang mga proyekto sa kumpanya ng langis ay laging gumagawa ng oras. Hindi na siya ang tahimik at seryosong lalaki na nakilala ko noon. Sa harap ng aming mga anak, siya ay isang amang handang makipaghabulan sa garden, magturo ng math at magkwento tungkol sa kanyang mga karanasan bilang engineer. Ngunit di naging madali ang lahat. May mga pagkakataong nagkakasakit ang mga bata ng sabay-sabay o kaya naman may mga pag-aaway din dahil sa maliliit na bagay. Sa mga oras na iyon ang biyanan kong sina Dr. Mohammed at Dr. Fatima ang aking nagiging sandigan. Lynn, iha, relax lang, sabi ni Dr. Fatima isang gabi habang tinutulungan akong patulugin ang dalawa naming bunsong anak. Bahagi yan ng paglaki nila. Ang mahalaga narito tayo para gabayan sila. Isang gabi matapos mapatulog ang lahat, naiwan kaming mag-asawa sa sala. Tahimik na ang bahay, malayo sa ingay ng mga bata kaninang hapon. Minsan di ako makapaniwala na 7 na sila. Bulong ni Khaled habang nakatingin sa mga litrato ng aming mga anak na nakasabit sa dingding. Dati ang iniisip ko lang, trabaho at ang stress sa opisina. Pero mula nang dumating Khaled, nabigyan ng kulay ang buhay ko. Salamat Khaled, tugon ko. Salamat dahil pinili mo akong panindigan. Salamat dahil hindi mo ako hiniyaang mag-isa. Humarap siya sa akin at hinawakan ng aking mga kamay. Di lang kita pinanindigan dahil sa bata, Lynn. Pinanindigan kita dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Kahit gaano karami ang anak natin, ikaw pa rin ang priority ko. Sa gitna ng hamon ng pagiging magulang, ang pagmamahalan naming dalawa ang nanatiling matatag. Alam naming hindi perpekto ang aming pamilya, ngunit sa gabay ng pananampalataya at pagkakaisa, handa kaming harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang bawat puyat at pagod sa pag-aalaga sa 7 anak ay napapawi sa tuwing makikita namin silang masaya, malusog at lumalaking may takot sa Diyos. Mabilis ang takbo ng panahon. Ang banso na dati lugar ng aking pagtatrabaho ay isa ng tahanang puno ng mga alaala ng tawanan, pag-iyak at tagumpay. Ngayong gabi, habang nakatayo ako sa balkonahe at pinagmamastan ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan ng Saudi Arabia, di ko mapigilang maglakbay pabalik sa nakaraan. Naalala ko yung Len na unang dumating dito. May takot sa mga mata, may kaba sa dibdib at may dalang mga pangarap para sa pamilya sa Pilipinas. Naalala ko ang bawat patak ng pawis habang naglilinis ng 6 na banyo. Ang bawat hikab sa kusina dahil sa puyat at ang bawat panalangin sa gitna ng kadiliman nang malaman kong ako ay nagdadala ng bata. Sino nga bang mag-aakalang ang batuta ni Khaled na nagdulot sa akin ng sakit at kaba noon ay magiging metsa ng 7 buhay na ngayon nagbibigay ng saya sa aming tahanan? Sino ang mag-aakala ng isang engineer na tulad ni Khaled Yusuf tatalikuran lahat para panindigan ng isang katulad ko? Napakalalim ng iniisip mo, mahal ko? Boses ni Khaled ang bumasag sa aking pagninilay. Lumapit siya at binalot ako ng kanyang mga bisig. Isang yakap na sa loob ng maraming taon ay naging kanlungan ko. Nagpapasalamat lang ako, Khaled, sagot ko habang nakasandal sa kanyang dibdib. Sa'yo, kina Madam Fatima at Sir Mohammed at higit sa lahat, sa Ama? Tunay ngang ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Binigyan niya ako ng biyanan na hindi tumitingin sa aking katayuan, kundi sa aking puso. Binigyan niya ako ng asawang di lang nagbigay ng pangalan, kundi ng tunay na pagrespeto at pagmamahal. At higit sa lahat, binigyan niya ako ng 7 anak na siyang pinakamalaking kayamanan na maaari kong ipamana sa mundong ito. Ngayon, ang aking buhay, hindi na tungkol sa paglilinis o pagsisilbi sa iba. Ito ay tungkol na sa paghubog ng kinabukasan ng aking mga anak. Ngunit sa bawat pagkakataon, ipinapaalala ko sa kanila ang kwento ng kanilang ina. Gusto kong malaman nila na walang trabahong mababa at ang tunay na dignidad ay nasa katapatan at pananampalataya. Maayos ng lahat, Lynn, bulong ni Khaled. Ang mga bata ay mahimbing ng natutulog. Tayo naman ang magpahinga. Huling sulyap sa langit, isang bulong ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo ako pinabayaan. Salamat dahil sa gitna ng dilim, itinuro mo sa akin ang daan patungo sa liwanag ng pamilya Yusuf.
Dito nagtatapos ang aking kwento bilang isang kasambahay at dito nagsisimula ang walang hanggang kabanata ng aking buhay bilang isang asawa, isang ina at isang babaeng pinagpala ng tadhana. Ang kwento ni Lynn at Khaled ay patunay na sa tunay na pag-ibig walang pader ang masyadong mataas at walang katayuan na hindi kayang pantayin ng isang tapat na puso. 10 taon nang nakalilipas mula nang ang dating kasambahay na si Lynn ay naging Mrs. Khaled Yusuf. Marami nang nagbago, mas malaki na ang mga bata, mas marami ng puting buhok ni na Dr. Mohammed at Dr. Fatima. Ngunit ang init ng pagmamahalan sa loob ng mansyon ay hindi kailanman kumupas. Upang ipagdiwang kanilang anibersaryo, nakiusap si Khaled na sila lang dalawa maghahanda ng hapunan. Pagkabakasyon muna ang mga kasambahay at tinayaan ng mga bata sa pangangalaga ng kanilang mga lolo at lola sa kabilang bahagi ng mansyon. Love, do you remember this spot, Lynn? Tanong ni Khaled habang nasa kusina sila. Napangiti ako. Paano ko makakalimutan? Dito mo ako unang tinanong kung single ba ako habang nakatingin ka sa salamin ng window. Tumawa si Khaled. Yung tawang dati mailap pero ngayon musika na sa aking pandinig. I was so nervous then. Akala mo siguro seryoso lang ako pero ang totoo hindi ko alam paano kukunin ang atensyon mo. Napakaganda mo kasi kahit pawis ka sa pagtatrabaho. Kinuha ni Khaled ang mga kamay ko. Ang mga kamay na dati puro kalyo sa kuskus ng banyo, ngayon makinis na at may suot na nagniningning na singsing. Salamat, Lynn. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin ng mga panahong hindi ko alam kung paano magsalita. Matapos kaming kumain, dinala ko ni Khaled sa aming hardin. Ang langit ay maliwanag, puno ng mga bituin katulad ng gabing nalaman namin na magkakaanak na kami. May regalo ako sa'yo, sabi niya sabay abot isang maliit na kahon. Nang buksan ko to, hindi to alahas, ito ay isang susi. Susi ng ano to, Khaled? Susi ng bagong foundation ipapangalan natin sa iyo sa Pilipinas? Seryoso niyang sabi. Ang Lynn Yusuf Foundation para sa mga kababayan nating mag-aral ng engineering at nursing pero walang kakayahan. Gusto ko ng swerteng dumating sa atin ay maibahagi rin natin sa iba. Napaiyak ako sa tuwa. Di ko akalain na hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Khaled ang aking pinagmulan at ang mga pangarap na dati kinakausap ko lang sa hangin. At isa pa, bulong niya, sabay hila sa akin papalapit. Ang init ng kanyang hininga, tulad pa rin ng dati, nagpapatayo ng aking mga balahibo at nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Kahit 7 na ang anak natin, sa paningin ko, ikaw pa rin yung magandang dalagang nakita ko sa kusinang to. I love you, Lynn, more than the oil in the desert, more than anything in this world. Hinalikan niya ako ng matagal at puno ng pagsinta. Sa ilalim ng buwan ng Saudi Arabia, muli naming pinagtibay ang aming pangako. Di man naging madali ang simula, ang mahalaga, ang bawat kabanata ng aming buhay ay sinulat ng may katapatan, sakripisyo at walang hanggang pasasalamat sa itaas. Sa gabing yon, muling napatunayan na ang pag-ibig ay hindi namimili ng katayuan. Ito ay isang biyaya na dumarating sa tamang panahon, sa tamang tao at sa tamang puso. At dito na nagtatapos ang makulay at madamdaming paglalakbay ni Lynn at Khaled. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na sa kabila ng anumang hirap at pagsubok, ang katapatan at malinis na puso ay laging dinidinig ng may kapal. Sana'y nag-iwan ng kwentong to ng aral sa bawat isa sa atin na ang pag-ibig hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kung hindi sa tapang na panindigan ng pangakong binibitawan. Mula sa pagiging isang kasambahay, si Lynn ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming nangangarap sa gitna ng desyerto. Muli, ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ang kwentong to kung kayo ay naantig at na-inspire. At kung di pa kayo bahagi ng ating pamilya, mag-subscribe na para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga obra na isinulat ni Miss Ayesha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Dito lang yan sa tahanan ng inyong mga paboritong kwento, ang Ayesha TV. Paalam at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.